Sa mga pinagdadaanan mong pagsubok sa ngayon, minsan mo na bang naitanong kung nasaan ang Diyos? Isang mabiyaya at puno ng pag-asang araw ng Lunes, ginigiliw kong kapanalig. 18 ngayon ng Disyembre, 3 araw ng Misa Nobenaryo sa nalalapit ng Pasko. Kamusta na po ba ang espiritual nating paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon? Sana manatili sa ating puso ang diwa ng pagmamahal at pagtitiwala sa Diyos. Katulad ni San Jose na lubos na nagtiwala sa pinahahayag sa kanya ng Diyos. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang tagpo ng pag-alinlangan at takot ni Jose na pakasalan si Maria sa ating mabuting balita. Ito ang pangyayaring napaloob sa kapanganakan ni Hesukristo. Ipinagkasundo na kay Jose ang kanyang inang si Maria, pero bago sila nagsama bilang mag-asawa, nagdadalang tao na siya gawa ng Espiritu Santo. Kaya binalak ni Jose na hiwalayan ng lihim ang kanyang asawa. Matuwid nga siya at ayaw niya ito mapahiya. Habang iniisip-isip niya ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang anghel ng Panginoon at sinabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria bilang iyong asawa. Gawa ng Espiritu Santo kaya siya naglihi at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki na pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang sambayanan mula sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito para matupad ang sinabi nga ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin nila siyang Emmanuel, na ibig sabihin, nasa atin ang Diyos. Kaya pagkagising ni Jose, ginawa niya ang sinabi ng anghel ng Panginoon at tinanggap niya ang kanyang asawa. Kabi-kabila, maririnig natin, Lord, nasan ka? Nandiyan ka pa ba, Lord? Nababahala ka ba sa nangyayari sa amin? Nakikita mo ba ang mga inosente at musmos na pinagmamalupitan, hinahalay, kinikitil? Ito ang mga hinaing natin sa mga nagaganap na digmaan, human trafficking, paglilipol ng lahi, drug-related crimes, at iba pa. Mas malubha pa ang panaghoy natin kung mismong kamag-anak natin o taong malalapit sa atin ang nabibiktima. Ito ang dahilan ng pagdating ng Emmanuel dito sa lupa. Dumating siya para tubisin tayo, hindi lang sa kasalanan nating nagawa, kundi sa bunga ng ating pagkakasala. Totoo, ang kasalanan ang dahilan ng lahat ng nararanasan nating dusa. Kaya bago natin sisihin ang mga terorista, ang mga kriminal o ang mga resistance movements, suriin din natin ang ating sariling kahinaan. Baka nagmamalaki na tayo, nagiging makasarili, mainggitin, nagkikimkim ng matinding puot, gahaman sa yaman. Kung nabibilang na tayo sa ganitong sala, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Buong kababaan loob natin siyang tanggapin bilang Emmanuel. I-renew natin ang pagtanggap natin sa Kanya bilang hindi nagpapabaya. Kailanman, hindi niya tayo pinapabayaan. Kaya, gawin ang dapat para hindi rin natin pabayaang mahandusay ang mga tumatangis ngayon. Ang mga naghihirap na damdamin, ang mga nasisikil sa hustisya, mga walang makain. Nasa atin ang Diyos. Personal din nating angkinin ang kahulugan ng Emmanuel. Nasa akin ang Diyos. Nabubuhay sa akin ang Diyos.
na puno ng kapayapaan, awa, ligaya, katarungan, at pagmamahal. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang salita ng Diyos ating dasalin at pagnilayan upang paglalakbay natin ngayong panahon ng Adbento'y magabayan, maging mabunga at makahulugan.